Araw-araw, tila pasan ni Tatay Totong ang daigdig, lalo't ang kanyang hanap buhay bilang kargador. Pero lahat kakayanin niya, alang-alang sa kanyang pamilya. Ngayong Father's Day, tunghayan po natin ang kwento tungkol sa isang dakilang ama. Sila, papa ko pulis, papa ko seaman, papa ko doktor, papa ko teacher, ako, papa ko kargador. Pasan dito, pasan doon, lahat ng hirap na pinagdaanan ng mga magulang ko ang siyang nagsilbing inspirasyon para pagbutihin ko ang aking pag-aaral. Ito ang mensahe ni Mylene para sa kanyang tatay Totong na itinaguyod ang kanilang pamilya sa pagkakargador. Sa warehouse na ito sa Takurong, Sultan Kudarat, naabutan ng aming team ang 49 anyos na si Totong pasan-pasan ang sako-sakong abono. Kada sako, 50 kilos. Halos simbigat ni Totong. Mahirap din pero tinitiis ko dahil kailangan. 700 bags lahat. Bali, times mo siya sa 250. Bali, 1,700. Lima daw sila mahal. 250 po. Ibili ko ng mga pagkain namin. 2 dekada ng kargador si Totong. Dira ko kakabudlayan sa paglukdo. Kay kung maglukdo ka, magsaka ka pa. Kapansin-pansin ang tila pagkirot ng kanyang kanang hita na dati na palang naoperahan matapos siyang masagasaan ng bus. Hospital nila ako, 2 ka tuig, wala ko kalakat. Mabudlay sa akon pero ginagwanta ko lang. Kung isa, may time nga magsakit ni siya, do ginapawalaan ko lang. Dati ring naghugas ng pinggan sa mga karinderya at naglako ng pandesal si Totong. Ang kanyang misis na si Narcisa, nagbibenta naman ng ulam. Ang kanilang mga anak na sina Mylene at Michael, maagang namulat sa kahirapan. Bata pa lamang ako, pangarap ko na talaga makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa magulang ko. Kahit pagod sa buong araw ng pagkakargador, araw-araw pa ring inihahatid sundo noon sa eskwela ni Totong si Mylene gamit ang luma nitong bisikleta. Kung may time pa nga, nagtanong yung kaklase ko, hindi ka nahihiya ng bike lang yung sumusundo sa'yo dito? Kami, sasakyan. Sabi ko, yan lang yung bagay na meron kami. At kahit ganun lang yon, yung papa ko nagtsatsagayan siya sunduin ako kahit gabi na. Kahit matagal yan siya maghintay, kahit nilalamok na yan siya dyan sa school, mamamasundo niya lang ako. Pero taong 1999, dumating ang malaking pagsubok sa kanilang pamilya. Accidentally na nahawakan ni kuya yung lampara. Madaling lapain ng apoy yung bahay. Ikaw daw kuno nga, ang mga bata mo, ligtasun mo. Di siyempre, wala kasi isip pala, mapatay ka dito. Di okay man lang kay, amo man lang injury ko. Napaka-blessed ng magulang ko kasi they're guided by God. Hindi niya inisip yung sarili niyang buhay na may iwan siya doon. Nanirahan kami sa isang squatters area. Every time na may bisita na pupunta doon, tatanungin ko saan yung bahay namin. Tapos sasabihin ng kapitbahay namin, yung bahay nila, yung kasing laki ng bahay ng baboy. Every time na bumabaha, lumalakas yung ulan, naririnig talaga sa ilalim ng higaan namin yung tubig na pumapasok. Nasanay ako na tinutukso sa akin na nanirahan niya sila sa madumi na lugar. Yung papa niya, dugyutin kasi nga hindi maganda trabaho. Pero may nakaamba pa palang mas malaking trahedya. Ako siya, mamang paksa ko man kay kapoy na jud ko mga matulog ko. Sige, tulog ka kay bantayan ka. Ate, ano kung pagbantay kay kuan naman to nang ala na ginawa lang sa katatlo, katatlo ka bis lang. Ay, wala na. Dirigid siya sa ako nga kamot na patay. Siya kasi yung every morning, ginigising niya ako. Siya yung nag-i-inform sa akin na may tubig na ako pampaligo. And then, kailangan mo maaga gumising kasi maglalakad pa tayo going to school. Hanggang si Mylene nakapagtapos ng high school pero hindi siya agad nakapagkolehiyo. Kailangan ko maging scholar para may patuloy ko yung pag-aaral ko. Maglibot ako pandesal, maglibot ako isda. Kung halos pa lang sir, duwahon ko ang lawas ko. Kaya nga gusto ko nga makatapos ang akong bata. Yung
down payment na binayad ko sa school, inutang yun ng papa ko. Ang bayad nun ay yung bawat buhat niya ng sako ng semento. So, kailangan kong suklian yun. Kung hindi ako mag-aaral, ano na lang yung trabaho ng papa ko? Magiging ganun na lang ba siya lagi? Inisip ko, kung magiging basag ulo ako, magbubulak-bulak ako, hindi ako magiging mabuting anak, ano ang magiging kahinatnan ng magulang ko? Magiging pasanin pa ako sa kanila. Ito yung nag-iisang palda ko. And then, may 4 na blouse. Magre-retire na talaga yung kulay niya. So, umabot pa talaga siya ng 4 years. Nung nasa 2nd taon na ng kolehiyo si Mylene, naputulan daw sila ng kuryente. Ang hirap mag-aral ng madilim gamit ang lampara. Pero tiniis ko yun. Kahit late na ako uuwi kasi doon ako nakikicharge sa school. Yung kahit sabihin na sa akin ng ibang teacher na bawal yung ginagawa ko, pero pinapalabas ko sa kabilang tenga ko kasi nga hindi nila alam kung ano yung sitwasyon ko. Ang kanyang mga magulang, inipon pa rin ang kanilang maliit na kita para makapagpa-install ng solar panel. Dito, hindi na namin kailangan magbayad monthly. Para lang siya sa ilaw. Pag-charge ng cellphone, hindi siya pwede sa TV kasi nga mas malaki yung kakailanganin na battery. Lumaki kami na walang ilaw. Yung sisilip kayo dun sa TV na pwede kang makasilip at makanood. Yung tipong naranasan namin yung sasarahan kayo ng kapitbahay nyo. Dugay ko na nga pangarap nga magka-TV kami. Kaso, gipit kami. Bawat hilot ko sa katawan niya na pagod, parang hindi niya lang naiisip na nakapagbuhat pala siya ng ilang sako everyday. Ano na, pagbasa? Ako'y. Ako'y na. Tayo, balaan mo na kung ano na. Amo na asling ko sa bata ko, magtutom ka mag-eskwela. Kay si Papa ngusling ko, ay gin-eskwelahan. Dira ko mabawi sa imo ang ula ko gin-eskwelahan. Silisang bata ko. Hindi ka magkabala ka pang hanggang sa maabot ko sling niya. Hindi sling ko hanggang sa maabot mo. Abuton mo gina. Kay ang pangarap sa tao sling ko, mintras buhi, maabot niya gina. Basta magtiyaga lang. Kaya muna sa tanan sling ko nga kayamanan rin sa kalibutan. Amo na ang kayamanan sa tao sling ko. Nga number 1 ang kinapusan. Kaya hindi na sling ko mahulam, hindi na mapangayo. At nito lang Marso, si Mylene nakapagtapos ng kursong Economics. Hindi ako umiyak ng araw ng graduation kasi sabi ko sa sarili ko, puro na ako iyak eh. Parang ilang balde na yung naubos ko na luha. Gusto kong pagmalaki na kahit ganito lang yung buhay namin, nakapagtapos ako. Dumaabot ko ang langit, sir, sa kalipay. Miskin amo lang ni obra ko, napatapos ko nga akong bata. Siling nga pa sa akon, siling nga sige pang, hindi man ako ang nag-graduate, ikaw man. Ginsuksukan niya ko daan sang kalo, sang pang-graduate. Siling ko sa sarili ko, do para anak, parang ako lang ang nag-graduate, ikaw lang na akong siling ko. Tugay. Bago magmarcha, sinorpresa ni Mylene ang kanyang ama. Dito ako nasiyag sang pagambali sa akon pang tungtanan nga ginapang himo ko sa imo sa ginaubrahan mo nga miskin hindi ko na ikaw makilala nga ikaw nabuta ka sang yabok nga daw matulo ang luha ko magtanaw sa imo kay hindi do halos hindi ko na makilala kun dito ko nakahibi sobra. Ano ginambal mo tayo siya kay Mylene? Dito nahakos ko siya. Nga doon nahimo ko siya nga, bibi. Nakot ko siya muna. Damo nagambal sa akon nga. Hindi sa akon, mayo ka pa. Kaya miskin libur ka lang. Dapat tapos mong bata mo. May ginatanom ka, may anihon ka gid. Hindi ko man pwede yung tatanang eh. Siyempre, amo lang na ang sirve remembran ko sa pagtapos ng bata ko. Pero mag-ubra lang yapon ako, jab-jab na lang. Mag-ubra ko karon, buwas paway naman ako. Kung may handom gin man ako, dra na lang ko sa ginaubrahan ko makasling nga. Malipay na ako kaya nakapagtapos siya. Sa ngayon, nagte-training na si Mylene para sa kanyang trabaho sa isang car company sa syudad ng Coronadal. At ang balak daw niyang pag-ipunan, sarili nilang TV. Kung papala rin na makapag-ipon ako, pagtatrabahuan ko rin yun kasi isa yun sa unang ibibigay ko sa magulang ko. At dahil may mga iniindang sakit sa katawan ng mag-asawa, sinamahan sila ng aming team para magpa-check up. Sumasakit po kasi yung kanyang likod, yung kanyang batok, and yung kanya pong tuhod. So I would recommend, sir, na magpa-x-ray po si tatay because it may cause osteoarthritis sa tuhod niya later on din po. Kay nanay po kasi, meron po kasi siyang history ng hypertension. So mapakunan po sana natin siya ng ECG at blood chemistry.
At dahil Father's Day ngayon, itrinit na rin namin sila sa isang salo-salo. Maglibit man ko ba? Mula umpisa hanggang sa paglaki ko, saksi kayo sa kung ano ako ngayon. Sa simpleng bagay na ito, sa tingin ko sapat na to para maipapakita ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Mabigat man ang araw-araw na pinapasan mo, pero kinakaya mo para sa pamilya mo. So pa, Happy Father's Day. Thank you, Palangga tagid ka. Palangga tagid ka, balaan mo gid na. Ang hindi alam ni Totong, nagpa-install na rin kami ng bago at mas malaking solar panel para sa kanilang tahanan. Hindi na rin kailangan pang pag-ipunan ni Mylene ang kanilang TV dahil sagot na namin ito. Wala! Na. Salamat, anak. Sa inyong dalawa. Kung sa pabugal, grabe pagbabugal sa akon. Sabi niya sa akon, miskin libor kala, kargador ka lang pang, wala ta ka kinakahuya. Proud ka nga, ako nga, pinikanan. Sabi niya sa akon. Yung papa ko, masasabi kong hero. Ang dami niyang pinagdaanan sa buhay, ang dami niyang isinakripisyo para lang sa pamilya. Kaya masasabi ko, proud ako na kahit yung tatay ko kargador lang ng trabaho, pinalaki niya akong responsableng anak at may takot sa Diyos. Sabay-sabay nating saluduhan lahat ng mga ama katulad ni Totong na handang pasanin ang bigat ng mundo para lang ang buhay ng kanilang pamilya mapagaan.